Wala pong bagyo pero muling nakaranas ng malakas na pag-ulan ng ilang bahagi ng Bicol Region. May mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon sa Pag-asa, dulot yan ng umiiral na shear line sa bansa. Balita hatid ni James Agustin. Gumamit na ng lubid ang mga taga-barangay Bulabog sa Sorsogon City para makalikas sa lampas baywang na baha. Kasunod yan ang naranasang pag-ulan doon. Perwisyo rin ang baha sa mga motorista. Sa Barangay Rizal, pahirapan ang biyahe dahil sa mga kalsadang nagmistulang ilog. Sumaklolo naman ang mga rescuers sa ilang taga-Manito, Albay. Tumaas kasi ang antas ng tubig sa ilog doon. Kailangang ilikas sa mga residente. Kabi-kabilang baha at landslide rin ang naitala sa bayan. Nagbabala naman ang FIBOC sa mga residenteng malapit sa Bulkang Mayon na posible ang pagdaloy ng lahar mula sa bulkan. Nakaranas din ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Catanduanes. May mga naitalang landslides at pagbaha. Wala naman nasaktan. Tuloy-tuloy ang clearing operation sa mga lugar kung saan naitala ang pagguho ng lupa at bato. Ayon sa Pag-asa, ang naranasang pag-ulan sa Bicol Region ay dahil sa umiiral na shear line sa bansa. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binahari ng ilang bayan sa Quezon Province dahil sa shear line. Lubog sa baha ang maraming lugar sa Lopez at Tagkawayan. Sa ilang bahagi ng Lopez hanggang binti ang tubig dahil sa malakas na pag-ulan na mula pa nitong Biyernes. Hindi naman kinailangang ilikas sa mga residente pero patuloy na nagmamonitor sa sitwasyon ang Quezon PD-RRMO. Sa mga kapuso po natin sa Luzon, alerto pa rin po tayo sa posibleng masamang panahon ngayong Lunes. Dahil pa rin po yan sa shear line o ang pagsasalubong ng malamig na amihan at mainit na easterlies. Ang salubungan na yan nagdudulot ng pamumuo ng mga ulap na may daladalang ulan. Ayon sa Pag-asa, asahan ang malalakas hanggang matitinding ulan sa Quezon Province. Moderate hanggang heavy rains naman sa ilang probinsya sa Silangan at Katimugang Luzon, pati na sa Bicol at Palawan. Posible ang baha o kay landslide kaya dapat maging alerto. Sabi ng Pag-asa, walang bagyo o low pressure area sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa mga susunod na oras, uulanin ng halos buong bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains. Asahan din po ang ulan dito sa Metro Manila. Dahil nga sa epekto ng shear line, inulan ng malakas at binaha ang ilang bahagi ng Camarines Sur. At mula sa Camarines Sur, makakausap natin si GMA Integrated News stringer Piwi Bacuño. Piwi, sa bayan ng Ragay, may lalaking nawawala matapos tangayin ng baha. Nahanap na ba siya? Magandang tanghali, Rafi. Sa ngayon nga ay natagpuan na itong lalaki na nawawala nung pang Sabado. Siya ay patay na ng makuha ngayon lamang umaga at ayon sa MDR Ayamonargay ay talagang ginawa na rin paraan para makuha pa ng buhay yung biktima subalit hindi na ito nakuha o naabutan ng buhay, Rafi. Sa bayan naman ng Kabusaw, may dalawa ring inanod ng baha habang tumatawid sa spillway. Kumusta na sila? Sa ngayon, Rafi, ay ongoing and search and rescue operation doon sa dalawang residente ng Kabusaw Camp Sur na nawawala matapos tangayin ng baha sa spillway kahapon. Kumusta na bang lagay ng panahon ngayon dyan? Sa ngayon, Rafi, ay unti-unti ng bumubuti ang panahon sa bahaging ito ng Camarines Sur. Kasakto na ngayon, tayo nga ay umikot kanina sa may parte ito ng Del Gallego at Ragay kung saan maayos na yung panahon dito at yung mga tao ay lumalabas na ng kanilang mga tahanan. May mga baha pa bang lugar, Piwi? Tama, Rafi, yung sa bayan ng Del Gallego ay 5 barangay pa rin yung isolated at hinihintay pa rin ng LGU na bumaba yung baha doon sa spillway upang mapasok ng lake area at madala yung mga relief goods doon sa 5 barangay na na-isolate sa kasalukuyan. Kung meron kang impormasyon, Piwi, ano yung mga kailangan ngayon ng mga isolated na barangay? Tama, Rafi. Kahapon ay kausap natin ng LGU ng Del Gallego, naubusan sila ng relief goods dahil sa mga nakaraang bagyo noong isang buwan. Pero kulang na kulang ang kanilang food packs para sa mga residente. Kaya panawagan nila sa national government na magkaroon ng karagdagang relief goods dun sa bayan ng Del Gallego. So sa mga gusto mag-donate, magtungo lamang saan po pwedeng pumunta? Piwi, kung meron kang information?
Oo, bukas ang tanggapan ng LGU sa bayan ng Dalagaliego. Yung mga nais na tumulong ay tatanggapin ito ng maluwag ng kanilang pamahalaang lokal. Okay, maraming salamat sa iyo, GMA Integrated News Stringer Piwi Bacunyo. Sa ibang balita, 2 lalaki ang naaresto matapos mahulihan ng mahigit 3 milyong pisong halaga ng hinihinalang ilegal na droga sa Maynila. Git naman ng mga suspect na set up sila ng kanilang kapitbahay. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Tahimik at hindi na pumalag ang 41 anyos na lalaking kinilalang si alias DJ at ang kasama niyang 21 anyos na estudyanteng si alias Yang nang arestuhin sila sa ikinasang buy-bust operation ng pulisya sa Barangay 85, Tondo, Maynila. Higit 3 milyong pisong halaga ng umano'y ecstasy, cocaine at marijuana ang nahuli mula sa bag na dala ng isa sa kanila. Nahulihan natin yung ating mga suspect ng medyo maraming pieces o suspected ecstasy o tinatawag na party drugs. Nakuha din natin sila ng suspected 45 grams of cocaine at yung 11 grams of marijuana na may total value of 3,022,000 pesos. Bago ang buy-bust operation, halos 3 linggo raw muna minanmanan ang mga suspect. Meron ng lead, no, saan nila binabagsak at sino yung kumukuha ng mga mga illegal drugs na ito. Giit naman ng mga suspect na set up lang sila ng kapitbahay ni alias DJ. Sinetap mo lang kami nun. Siya po talaga may utak ng lahat. Kausap niya po ako sa cellphone. Yung pala po may kasama na siyang 2 polis. Nahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abiso sa ating motorista, may paggalaw po sa presyo ng ilang produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng ilang kumpanya, may dagdag na 90 centavos kada litro sa gasolina. May bawas namang 20 centavos sa kada litro ng diesel, habang may 40 centavos na bawas din sa kada litro ng kerosene. Abiso para sa mga bibili ng panlutong LPG ngayong pong buwan. May taas presyo po ang Petron simula kahapon, December 1. 1 peso and 20 centavos ang dagdag sa kada kilo. Katumbas po yan ng 13 pesos and 20 centavos sa kada 11 kilogram na tangke. Ito na ang ika-6 na sunod-sunod na buwan na may taas presyo sa LPG.